Then Richards and Miss Catherine Bernardo abay spotted or pinatotohanan ni Mr. Joros Gamboa ang kanilang date every Sunday. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course ipabot ang aking pasasalamat sa lahat ng mga legit na nagtitiwala at sumusubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na, let's talk about this one dahil i-congratulate natin itong si Catherine Bernardo and Alden Richards sapagkat pagkatapos pong umere yung kanila pong movie sa Taiwan at sa Indonesia, ito po ay tumungtong na ng 2 billion pesos. Ganon po katindi yung kanilang movie, no? Talagang mahirap na talaga ibit yan. Kung meron nang makakabit dyan sa movie na yan, yung ito pong blockbuster film, no? The highest top grossing film of all time, ay kapag gumawa ulit ng movie si Catherine at si Alden Richards, yun ang pinaka natin dyan, ang pwede nilang maitapat, no? So anyways, kahapon po, matapos kong iulat sa inyo patungkol doon po sa kanila pong yung kanilang Sikhayan Festival. At ngayon, matapos ngang kumalat ang mga balita at talagang laman ng article itong si Miss Catherine at Alden Richards, na tila baga sinasabi nila na nabasted na daw si Alden. This time, naiibang storya. Dahil meron pong isang convo na inilabas ang isa sa mga, kumbaga parang related to Mr. Joros Gamboa. Si Joros Gamboa po, kilala natin siya, na siya po yung isa sa mga peeping saksi. Yan, 'di ba? Siya po yung peeping saksi doon po sa mga nangyayari sa Kat din. Sabi po ng convo, sabi ni Wendy, si Alden na ba at Kat officially? Sagutin mo ibang question na hindi mo nasagot. Haha, gym body. Ayan. So, ayan po yung ilan sa mga katanungan. Ito yung mga conversation na kumakalat. Tapos ngayon, sumagot si Joros ng ganitong emoji na parang may something siyang gustong sabihin or is fluke. Sabi naman ni Mr. Joros sa isang post, no, sabi niya, house cat din, nagsalita siya, good naman, magkakasama kami nung Sunday. Alam niyo, ito po yung parang channel sa Instagram kung saan kailangan mo magpa-member para meron kayong interaction ng artista. Si May Mendoza meron yan, si Mr. Joros Gamboa meron yan, sino pa ba yung meron nito? May mga ibang artista na ganyan, parang kapag fina-follow mo sila, i-invite ka nila na maging member ng kanilang channel sa Instagram. Makakausap mo sila officially, makakausap mo sila ng formal, parang nagtatanong ka lang, tas i-update ka nila through Instagram yung kanilang mga PMs. So ganito po yung na yan. So nakita natin dito na si Mr. Joros Gamboa mismo ang nagsabi na may mga chance na kapag hindi busy si Alden at si Miss Catherine Bernardo, talagang magkakasama sila every Sunday. Kaso nga lang, hindi kasi pang fan service, sabi nga ng isang comments natin, hindi pang fan service ang pagmamahalan at pagtitingan ni Kat at ni Alden Richards. Hindi po nila kailangan ipangalandakan sa buong mundo every minute, every second of the day, kasi mas gusto talaga nila yung privado. Dito talaga mas tumibay yung paniniwala ko sa Kat din, na may mga chances or may mga events na magkasama sila na hindi po nila inilalabas sa public. Hanggat maaari yung mga kasama po nila, pinasabihan nila yan na wag ilabas kung ano man yung mga pangyayari sa buhay nila. So, ito po yung isa sa mga manifestasyon na hindi totoo yung mga naglalabasang balita na wala na raw tayong nabalitaan pa dito kay Miss Kat at Alden Richards. Dahil ang totoo, sikreto nilang ginagawa yan. Hindi para i-please ang lahat ng tao, kundi piniplease nila at sinusunod nila yung sarili nila. Well, in the first place, diba, hindi naman talaga nila obligasyon sa publiko na ilathala or ilabas kung ano man po yung namamagitan sa kanilang dalawa. Sabi po ni Alden at ni Miss Kat, mas okay nga na talagang hindi lahat pinopost sa social media. If you remember that interview with Mr. Alden Richards, talagang natuto na si Miss Catherine Bernardo na i-secret kung ano man yung mga nagaganap sa love life niya. And mamaya, ipapakita ko po sa inyo yung sinabi ni Dr. Ivy naman, at yung
yung dati niyang sinabi prior po sila pumunta sa Canada. At yun po talaga yung nagko-compliment na video. So, kaya naman, congratulations Kat Den, fight, fight, fight. And for that, mag-react naman tayo sa mga comments and reactions na isinulat niyo po sa comment section. Unahin natin si Ma'am si Rosemary Tambiao. Before anything else, nakita ko admin yung pagbigay attention mo sa 2 comments ko sa previous content mo. And for that, thank you. Welcome, Ma'am Shi. This is what makes you content different. You always make sure to value even negative or positive man sa mga comments sa vlog mo. Thank you, Ma'am Shi. About naman sa issue na to, ito naman ako. Very rare ako magbigay commented even in FB. Most likely, nag-like lang ako pag good vibes sa akin. Ayan. So, actually, minsan ko lang talaga makita yung comment ni Ma'am si Rosemary. If I'm not mistaken, siya yung nag-comment dito na kapag hindi raw after 3 years, hindi umamin ng Kat Den, magdi-deactivate siya ng kanyang social media. And sabi niya pa, about na sa nabasted for me, malabo ata yan. Tatawanan ko na lang yan. Pero kasi walang pwedeng makapagsabi unless galing mismo sa Kat Den, kasi never ngang napaamin si Aden na nanligaw siya kay Kat sa mga tanong sa kanya sa interviews. Ang meron sa mga sagot niya ay indirect lang, like very deep, nasamahan nila ni Kat, nakapunta sa bahay, nakilala ko na both side ng family ni Kat, genuine ang meron sila, mga ganun po. So doon, 'di ba? Totoo naman kasi if you're going to look back doon sa mga interviews na yun, mahalata mo talaga. And sabi niya, genuine meron silang ganun po. So doon pa lang, read between the lines po, at doon pumasok ang what you see is what you get. Kaya kung iintindihin tapos na yata ang panliligaw, lumagpas na kumbaga kung ano man ang label na sila na nila, malalaman naman natin yan soon sa social media pa. Kahit anong tago at private, in due time malalaman din yan, which is true. Ako po'y naniniwala dyan. Lahat po ng mga nangyayari at nagaganap, kahit anong tago nila, may lalabas at lalabas na resibo dyan. Hindi yan maitatago, lalo na sila po'y mga public figure. And lastly, about as possible na individual project nila with other kapartners, especially Alden, hindi malabo mangyari yan. Kasi in the first place, di naman po sila official lab team. Magkaibang management at network sila. It happens lang na marami na talagang shippers sa Kat Den. Ang nakakabahala lang kaya siguro tahimik ang Kat Den kasi nga GMA gagawa talaga ng paraan for Alden, kasi kung may project talaga siya this year, kahit na Nadine Lustrian or Ann Curtis, ang big question is tatanggapin ba ng viewers after the success of HLA? Ang dami nagde-demand sa new project agad for Kat Den. Now, kung ma-fair si Alden, dapat talaga i-hype ng GMA, which is true. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na gagawin lahat ng management just to make sure na kung ano yung success na inabot ng Kat Den, gusto nila maabot din po yun nito pong bagong project ni Mr. Alden. Ganyan po ang kalakaran ng showbiz. Wala na tayong dyan. No question at all. Dahil talagang, syempre, business po yan. Gagawin nila lahat yan. And sabi niya, para kagatin for Kat, may possible na matuloy ang Elena 1944 na walang worry kasi solo era. Yun, may mga papasok mga ibang karakter sa movie niya. I think kikita pa rin kasi matagal nang inaabangan ng taong Elena. History film and Olive Lamasan pa yan. Yun lang po. For Kat din, basta keep supporting them. Whatever happened, we're just fan na sumusuporta. Manifest na lang natin yung sinasabing private sila. Pero kapag sabi ko nga na walang sila after a years, i-off ko social media ko. Haha, kayo ba? Ayun. So ito siya nga talaga yung nagsabi nun. Nasabi niya, if in any case, sa pagtapos po ng ilang after a year, wala pa rin tayong nababalitaan with regards to them, is yun po yung kanyang gagawin. Mag-off talaga siya ng social media niya. Parang magdi-detox na siya, ganun. So, grabe yung grabe yung mga revelation at mga comments ni Ma'am Shi. And I'm so impressed dun sa kanyang mga point of view with regards to this. Talagang on point lahat. Tama po. Talagang hahangaan mo siya doon. And of course, sabi ng Kat Den, laban lang tayo be, mananalo ang Kat Den. Iyak, hindi sila for fan service, kaya hindi nila need magpakita ng mga lagdian sa social media para lang sumaya ang fans. This time, sarili man nila ang isipin nila. Mga matured na sila at alam na nilang magpabalanse ng mga sitwasyon, which is true, diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na talagang ang kanilang samahan, hindi pang showbiz.
'di ba? Hindi lang pang sabi ko nga fan service, hindi po. Hindi po para pagkaguluhan, hindi para pagpiestahan ng mga ng mga tao sa social media. Mas gusto at mas parang mas safe pa nga talaga na maging sila private syempre dahil bilang mga fan ng Kat din, ang talagang natin, goal natin or ang talagang gusto natin to see is to believe, ganun talaga ang tao Kailangan makita ko muna bago ako maniwala, parang ganun yun. Pero this time, it's your call and sabi nga ni Ma'am Chi, sabi ng isang comment na hindi sila fan service. And sabi ni Miss Malus Tupas, babalik pa ba si Kat kay DJ na nakalabas na siya sa hawla ng bakal? At ngayon, free as bird na ngayon ang buhay. Sabi sa interview ni Kat sa Mega Magazine, I am the captain of my own ship. Magagawa na niya ang gusto at plano sa kanyang sarili. Katniel fans na it lang naman ang nagduduldol na magkabalikan si Kat at DJ Super. Avid fans din ako ng Katniel. Mas iniintindi ko ang side o kapakanan ni Kat dahil babae ako. Sa mga Katniel fans, kailan pa ba kayo makaka-move on or mag-move on na kayo? Intindihin nyo ang sabi ni no looking back but moving forward. Matalino si Kat, kaya di siya tanga na babalikan pa si DJ. Ibigin na natin ang freedom ni Kat at wag nang idoldol sa ex. Ayan, to naman yung kanyang komento, which is true, 'di ba? Lagi po natin pinanghawakan yung sinabi ni Miss Catherine that there's no turning back but only moving forward, 'di ba? No looking back but moving forward. And nakita naman natin kung paano po nag-move on si Kat. And sabi ni Miss Mami Liz, naku, will respect na lang their privacy. At remember guys, mga artista yan sila. At nagmamature na din sila. Basta masaya na lang tayo kung anong meron sila at support na lang natin sila. Sabi ng Kat din, hindi kami disappointed. Alam namin ang status ng Kat din at gusto nila ng private. Ayan, sabi ng Kat din. Which is very, very true, no? So, kasi ang mga disappointed dyan, yung mga bashers, kasi hindi nila mabash ang Kat din. Dahil wala sila nakikitang any ganap, no? At sabi nga natin, privacy, talagang medyo mahirap talaga para sa kanila yan, pero kailangan nilang gawin. Sabi ni Miss Carmela, ay nakong hirap talaga magpaliwanag sa mga taong hindi totoong fan at hindi makaintindi salitang private. Ma'am Dareds, I respect their privacy. Parang natuto na rin si Kat na umiwas sa social media on her personal life, which is true. And sabi ni Miss Beatrice, I don't believe, let's just wait and see. Alden said, private life is a peaceful life. Ayan, ito naman yung kanyang komento na mismo nang galing kay Mr. Alden Richards. Lagi niyang pinopost yan sa IG niya at sa X that private life is a peaceful life. Yun po lagi yung sinasabi niya. Talagang nagmamanifest yun sa buhay niya. No? Yun talaga yung gusto niya mangyari at maganap. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!